Mga kapuso, hindi pa natutupad ng isang mag-anak ang pangarap sana nilang bagong taon, bagong bahay, kahit may nabili ng ari-arian sa Bacoor, Cavite. Nasa loob kasi at sa gabalang pasilidad ng Meralco na sumusuporta sa poste nito mga kable. Idinlog nila yan sa inyong Kapuso Action Man. Balak na sanang maglipat ng pamilya Relingo sa kanilang dream house sa Bacoor, Cavite ngayong taon, pero ang plano mukhang mauudlot. Nakatukod kasi sa loob mismo ng kanilang property ang tinatawag na guy wire ng Meralco o yung sumusuporta sa kanilang postet mga kable. Nung nabenta sa amin, hindi namin napansin kasi parang hindi naman siguro magiging problema yung pag-alis ng wire kasi nasa loob ng property namin. So, hindi makapasok yung auto dahil nasa gitna talaga siya. So, tas hindi pa rin namin maayos, natigil yung trabaho kasi nga dapat ipapatiles na yan eh. So, andyan siya sa loob. Maging ang poste ng Meralco nakaharang din sa harap ng kanilang gate. Ito yung pag-open ng gate, hindi siya mabubuksan. Yung sasakyan ng asawa ko, hindi rin siya makapasok. Idinulog na raw ng pamilya sa Meralco ang sitwasyon. Hanggang ngayon, wala silang binibigay na anong sagot. Ilang beses na ako pabalik-balik ng Meralco, wala. Kesyo marami daw inaantay na permits, galing daw sa City Hall. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Nakapagsagawa na raw sila ng joint survey sa lugar nitong 7 ng Enero. Ililipat nila ang kanilang guy wire at ang posting kinabitan nito para matiyak na hindi na maging sagabal sa anumang pribadong ari-arian. Kasalukuyan ang pinoproseso ang mga permit at iba pang kailangan dokumento para masimulan na ito. Humihingi ng pangunawa ang Meralco sa pamilya Relingo dahil sadyang mabusisi umano ang proseso. Kabilang diyan ang isinasagawang inspeksyon, investigasyon, pagdisenyo at pag-aasikaso sa mga permit. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dinalaw ng mga kaanak ngayong araw si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Nakahiwalay pa siya at mga kapwa-akusado sa ibang preso. Ang paliwanag sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz. Vicky, bilang bagong pasok na person deprived of liberty, kasalukuyang sumasailalim si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mandatory quarantine ng BJMP at daraan din siya sa parehong standard operating procedures na pinatutupad sa lahat ng mga bilanggo. Patunay umanong walang special treatment kahit na isa pa siyang dating senador. Sinamantala ng mga kaanak ni Senador Bong Revilla ang 1 to 5 p.m. visiting hours ng New Quezon City Jail Male Dormitory para mabisita siya. Bukod sa mga anak niya sina Congressman Jolo Revilla at Brian Revilla at Gianna, dumalaw rin ang kapatid niya si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag-alas 5 ng hapon ay lumabas din sila, pero tikom ang bibig ng tanungin namin kung kumusta ang dating senador. Kumusta lang po si Senator? No comment. Kumusta naman kami? Kumusta lang po si Senator? Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kalagayan ng dating senador. Nakahiwalay pa siya sa ibang preso bilang bahagi ng 7 araw na quarantine. Kasama niya at nakahiwalay rin sa iba, sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan First District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Hindi po pwede ihalo ang newly committed o bagong dating sa actual na nandyan na dahil marami pa hong nakakahawang sakit na maaaring mahawa naman ng general population. Pero kalaunan ay ihahalo rin sila dahil kapantay din ng ibang preso hanggang sa pagkain. Ginisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging na saba sa agahan kanina, at manok at kanin para sa tanghalian. Pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla ipinagbawal din. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Paniniguro ng BJMP,
wala raw special treatment para sa kanila. Definitely, una ho, professional ho ang BJMP. Pangalawa ho, zero tolerance against VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL. High profile lang ang turing kaya dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may 500 nagsasalitang bantay hanggang sa pagdadala sa mga akusado sa korte. 24 oras din ang CCTV monitoring sa pasilidad. Nakapagpiyansa man para sa kasong graft, nakakulong si Revilla dahil sa hiwalay na kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng Pandibulacan flood control scam. Sinamahan pa siya ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kahapon, bagay na dinepensahan ng kalihim ngayon. The law is the law. No special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa iyo. Si Sen Mong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Kanina naman ay iniharap na rin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ang dalawa pang kapwa-akusado ni Revilla na sina Engineer Emelita Huat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan. Iniutos silang makulong sa BJMP Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Vicky, pagkatapos ng 7 araw ay ililipat na sina dating Senador Revilla at 4 na iba pa niya mga kapwa-akusado sa general population. Ibig sabihin ay makakasama na niya yung iba pang mga PDL. Pareho naman yung mga ipatutupad na visiting hours sa kanya. Kabilang na rito yung 1 p.m. to 5 p.m. tuwing Martes hanggang Biyernes at 8 a.m. to 5 p.m. tuwing Sabado at Linggo. Maliban na lang sa kanyang abogado, doktor at spiritual advisor na may 24/7 access sa kanya. At alinsunod po ito sa batas at subject to security inspection. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Batangas, may mga diver na lakas loob na sinalba ang isang pating matapos nung sumabit sa isang kitang o fishing line. Anong klaseng pating kaya ang kanilang sinagip? Na mag-fun dive kamakailan ang scuba instructor na si Ronnie sa Tingloy, Batangas. Ito ang kanyang nakita, isang kitang o fishing line. Siguro mga 100 meters ang haba. And then marami siyang kawil o meron siyang mga huli na isda. Yung iba patay na. At isa raw sa mga sumabit sa kitang, isang klase ng maliit na pating na may batik-batik ang katawan. Isang coral o marbled cat shark. Nung makita namin yung cat shark, naawa kami. Gusto namin pakawalan. We try to get the flies pero walang flies yung aming boatman. We try our best, no, matanggal yung kaya lang hindi kaya. May sasalba pa kaya ni na Ronnie ang nangihila ng cat shark? Kuya Kim, ano na? Ang mga Atelomicterus marmoratus o coral cat shark mas maliit kumpara sa ibang mga pating. Yung average size na usually naabot nila is, o nakikita natin is nasa 47 to 55 centimeters lang po. Yung mga maximum size hanggang 70 centimeters. At kaya raw sila tinawag na cat shark dahil sa malapusa nilang mga mata. Sila rin ay mga bottom dweller. Nakatira sila sa ilalim ng dagat kung saan kumakain sila doon ng maliliit na isda, hipon, alimango, at pusit. Nocturnal din sila. Ibig sabihin, sila ay mas aktibo sa gabi. At kahit sila ay mga pating, hindi sila banta o delikado sa mga tao. Wala pa tayong nakitaan na mga incident na naging aggressive itong mga klase ng mga sharks. Kahit na karamihan sa mga ito is ini-exploit para sa aquarium trade. Dahil sa pag-exploit sa mga ito, pati na rin sa pagkasira ng kanilang tahanan, near threatened o malapit ng mga anib ang mga coral cat shark. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Kaya naman ganun lang daw kadesidido si na Ronnie na maisalba ang nakita nila sumabit na coral cat shark. Yung kasama ko, sinat na lang niya yung line. Kasi mahina na rin yung shark. Hanggang sa ligtas nila itong naalis sa kitang. Buti nga't napakawala namin kaagad. Kasi kung hindi, baka mamatay din yan, sayang. Maliit man ang mga coral cat shark, may mahalagang papel sila sa ating kadubigan. Kaya na lang ng mga pating na ito na mas maliit pa kaysa sa mga coral cat shark. Katunayan sila may hawak ng world record para sa pinakamaliit na pating sa buong mundo. Kung mahirap tukuyin kung ang isang maliit na species ng pating ay matured o fully grown na, may 3 contender para sa pinakamaliit na shark species sa mundo. Una, ang dwarf lantern shark o Ethmopterus perii. Ang mga lalaking pating na ito ay nasa 16 hanggang 17.5 centimeters lang ang haba.
habang ang mga babae naman ay nasa 19 hanggang 20 centimeters. Bago na-discovery ang dwarf lantern shark, ang record holder ay ang spined pygmy shark. Ang lalaking spined pygmy shark ay 15 centimeters lang ang length, habang ang babae naman ay nasa 17 hanggang 20 centimeters. Contender din sa world record ang mga pygmy ribbon-tailed cat shark. Ang mga male pygmy ribbon-tailed cat shark ay maaaring humaba lang ng 18 to 19 centimeters, habang ang mature female naman ay nasa 15 to 16 centimeters lamang. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Spotted on a night stroll abroad ang pamilya ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado kasama ang anak na si Dylan. Na-encounter pa ng mag-asawa ang singer and rapper na si Anderson .Paak. Enjoy naman si Miguel Tanfelix sa kanyang pagbisita sa Batanes. Kasama ni Miguel ang kanyang family na in-enjoy ang ganda ng The Last Frontier of the North. Biyaheng Thailand naman si Ashley Ortega na nag-dress up pa ng Thai traditional outfit. Nag-post din ng ilang snap si Ashley from the trip. Mga kapuso, inatake at pinuluputan ng sawa ang isang senior citizen na monghe sa Bangkok, Thailand. Kita sa CCTV na ito ang paglapit ng biktima sa kanyang mga kapwa monghe para magpatulong na alisin ang sawang may habang 13 talampakan. Pero maya-maya pa, bigla na lamang tumumba ang monghe. Nawala na ito ng malay sa higpit ng pagkakalingkis ng sawa sa kanyang leeg. Sa ulat, naglilinis noon ang biktima nang makita nilang malapit sa templo ang sawa. Sinubukan naman ng kunin ng monghe ang sawa gamit ang kanyang kamay pero mabilis itong pumulupot. Matagumpay namang naialis ang sawa. Isinugod sa ospital ang sugatang biktima at nasa maayos ng kalagayan. Pinakawala naman ng rescue volunteer sa gubat ang nahuling sawa. Nagpahayag ng buong pagsuporta ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga opisyal ng bansa na nagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Tugon niya ng DFA sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagkondena sa umano'y maling impormasyon at paninira sa China ng isang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Nagbanta pa ang Chinese Embassy na pagbabayarin nila ang anilay Philippine Uniformed Service members kung hindi titigil. Ang sabi ng DFA, ang pagkakaiba ng mga bansa ay dapat nire-resolba sa pamamagitan ng diplomatic channels at hindi sa isinasapublikong paalitan ng mga salita. Ayon sa DFA, patuloy nitong ipapahayag ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea at South China Sea na nakabatay sa international law at 2016 Arbitral Award. Huli ang 7 Chinong nakuhanan ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga puslit umanong sigarilyo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mahigit 1,400 kahon ng umani-smuggled na sigarilyo ang nasabat ng CIDG sa A. Bonifacio Street, Quezon City. Ang halaga, mahigit 129 million pesos. The operation was based on verified intelligence regarding transport. Arestado ang 7 Chinese national. Next level of the big fish. Kasi ang ka-communicate nila yung big fish na the Chinese themselves, the financier. Inaalam kung may mga record na ang mga ito sa bansa na konektado umano sa iba pang grupo na nag-ooperate sa Luzon. Aminadong HPG na hamon sa kanilang pagsawata sa pagpupuslit ng mga smuggled o unregistered na mga sigarilyo dahil may mga sangkot silang kasamahan sa security forces. May high-ranking officer. Very lucrative. Patuloy ang follow-up operation para matukoy ang iba pang kasama ng grupo na wala pang pahayag sa ngayon. Kasalukuyan nakapiit sa HPG ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bagaman maraming grade levels na naghahabol sa edukasyon, may nabanaag na pag-asa sa mga grade 2 ang Second Congressional Commission on Education. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. May nabanaag na pag-asa sa mga grade 2 ang Second Congressional Commission on Education. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. 'Rafi Tima.
Nakapanlulumo ang ilang resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. Paliit ng paliit ang porsyento ng mga estudyanteng proficient o natatapatan ang dapat matutunan sa kada grade level. Pero may pag-asang naobserbahan partikular sa mga grade 2 students sa bansa. Silang nakinabang sa halos 2 taon ng reforma sa edukasyon. Sa 70 eskwelahan kasimula sa 7 rehiyon, malaki ang learning gains ng mga estudyante sa reading, mathematics at values education. Ayon sa EDCOM-2, may ambag dito ang pagbabawas sa dami ng mga kailangang ituro sa mga bata. Mula grades 1 to grade 3, talagang from 12,000 competencies previously, so si teacher nagkakandara pa araw-araw, talon ng lesson kasi sa dami ng kailangang ituro, na ibaba siya to 4,000. Malaking bagay din anya ang summer remediation program para makahabol ang mga estudyante sa mga aralin bago tumuntong sa susunod na grade level. In normal circumstances, 1 taon nila bago matutunan, sa 20 araw na yon natutukan nila. 96% umakyat ng at least 1 baitang sa pagbabasa. Pero malayo pang lalakbayin para mabawi ang dekada-dekada ng paglala ng kalidad ng edukasyon. Hindi nakatutulong ang 50 araw na class suspension dahil sa sama ng panahon. So kung 180 minus 50, talagang napakalaki ang nawawala. Iba pa dyan yung celebrations or school celebrations. Para lalong matutukan ang pagtuturo, rekomendasyon din ng EDCOM-2 na bawasan ang mga administratibong gawain ng mga guro tulad ng reports. Kailangan ding bumili ng mga textbook na napabayaan sa nakaraang 10 taon. Mga problemang ito ramdam ng mga nakausap kong grade 12 students. Siguro sa process po kaya po nagtatagal. Masyado pong mahaba. Kaya nawawalan din po sila ng times sa pagtuturo sa amin. Yung iba lang po naman po. Marami po akong na-encounter nung grade 11 and 12. Nahihirapan po sila mag-catch up sa simpleng pagko-comprehend lang po ng mga sentence po. Ang mga rekomendasyon at ibang resulta ng pag-aaral ng EDCOM-2 ay re-report sa Kongreso at sa Pangulo sa mga susunod na linggo. Pero walaan nila itong saysay kung hindi tuloy-tuloy na maipatutupad. Pag nag-change in leadership, palit ng mga tao sa isang ahensya, lahat ng mga paggalaw ng papeles, procurement, apektado din. Ayon sa DepEd, kinikilala nila ang mga problema ang ipinunto ng EDCOM-2. Kaya sinimulan nila agad ang pagpapatupad ng revised K-10 framework. Bukod sa 289% increase sa pagbili ng textbook, nag-hire na ang DepEd ng mahigit 27,000 na bagong guro at nagbukas ng bagong admin positions. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Puno na muli ng mga turista ang makasaysayang Notre Dame de Paris sa bansang France. Lalo't tapos na ang konstruksyon sa mga nasunog na bahagi nito. Kabilang sa mga bumibisita ang ilang Pilipino. Tinutukan niya ni JP Soriano. Tinutukan ng buong mundo ang pagkasunog ng ilang bahagi ng isa sa pinakatanyag na simbahan sa buong mundo, ang Notre Dame Cathedral o Notre Dame de Paris sa Paris, France. Marami ang nanlumo noon, lalo pat kilala ang Notre Dame de Paris dahil sa nakamamanghang Gothic architecture nito at mga makasaysayang seremonya sa France. Gaya ng koronasyon ng dating general ng France na si Napoleon. Mas lalo pang napalapit sa mga tao ang Notre Dame de Paris dahil ito rin ang setting ng isang tanyag na nobela na The Hunchback of Notre Dame na isinulat ng French author at dating mambabatas ng France na si Victor Hugo. Matapos masunog, umasa ang mga taga-France at mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo na maayos ang makasaysayang landmark. December 2024, muling binuksan sa publiko ang Notre Dame de Paris, pero hindi pa lahat ng bahagi gaya ng Notre Dame Tower. At makalipas ng mahigit 5 taon, natapos na ang konstruksyon ng tower. Nang bisitahin ng GMA Integrated News ang Notre Dame de Paris, punong-puno na ulit ng mga turista ang makasaysayang Parisian landmark, kabilang na ang ilang Pilipino. Napakaganda. Yeah, I think it's a stunning inside. Really yung mga structures and the way they presented it. We were here last, I think 2 years ago, but it was under construction. Ang Notre Dame de Paris, na isa ring UNESCO World Heritage Site, ay isang cathedral kung saan naroon din ang ilan sa mga pinaka-importanting relics ng Christian faith, gaya ng Crown of Thorns.
Ang muling pagbubukas ng Notre Dame Cathedral matapos itong masunog patunay na habang may buhay, may pag-asa. Simbolo ito ngayon ng katatagan ng isang istruktura para sa kultura at pananampalataya ng France, pati na rin ng buong mundo. Mula rito sa Notre Dame Cathedral sa Paris, France at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pagpapalawig sa kabuhayan at oportunidad sa mga taga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM ang isa sa idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day. So let us continue to expand livelihood and economic opportunities in BARM. Let us raise the standard of living of every family in the region. Huwag niyong gagayahin yung nangyari sa national government na patong-patong na ang regulation, 3 taon bago mabigay yung papel na napakasimple lang na bagay. And that is your opportunity. That is your opportunity. That you can make your government into what exactly it is you want to make it. Kinilala rin ng Pangulo ang pagkakabuo sa BARM bilang tanda ng pag-unlad at pagkakaisa. Sabay niyan, umaasa rin daw siya na ang darating na BARM elections ay magsisilbing oportunidad para magamit nila ang kanilang boses. Kahapon lang ay pinirmahan na ang redistricting law para sa reallocation ng parliamentary seats na nakalaan noon sa sulok. Handa nang magpakilig sa GMA Afternoon Prime ang nagbabalik tambalang sina Michael Sager at Zephanie. Pero bago sumabak sa taping ng Born to Shine, energized si Michael dahil nakapagpahinga na rin siya sa Canada. Makichika kay Nelson Canlas. Ready na muli si sparkle artist at former PBB housemate Michael Sager to face the world. After yan ng much-needed downtime sa kanilang tahanan sa Vancouver, Canada for the holidays. It was a really nice reset for me. I got to see my family, my friends, and I got to go back home. And pag umuwi kasi ako, Tito Nelson, parang I see where I started, kung saan ako naging bata, saan ako lumaki. Yes, it really grounded me and I appreciated the time to get some rest, restart, reset, and be ready for this year. Pagbalik niya sa Pilipinas, diretso siya sa taping ng kanilang upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Gaganap siya bilang si Nate Lim, isang reserved at tahimik na celebrity. Manifesting isang karakter na medyo malayo daw sa kanyang totoong personality. 2026? Muling makakasama rito ni Michael si Zephanie. Reunion project ito ng dalawa matapos kakiligan ng kanilang chemistry sa 2023 series na Love is Caught in His Arms. Bibigyang buhay ni Seth si Jenny Sikat, isang aspiring singer na mapupuno ng challenges ang buhay. It's been years din po since the last time na we've worked together in a show. And ngayon po nakaka-excite. I am really excited na makita naman kung ano yung naging growth namin from our individual paths. And kanina nga nag-scenes na kami, medyo nakapanibago po. And speaking of characters, tila hindi natanggihan ni veteran actress Tessie Tomas ang role niya bilang kontrabidang lola sa serye na si Amelia. Kahit daw masarap ang buhay niya sa UK, mas matunog pa rin daw ang tawag ng showbiz sa Pilipinas, kaya't bumabalik pa rin siya dito for work. Pag pala kontrabida ka or ganon, parang there's never a dull moment. And then when people see, naku, may mangyayari kasi nandiyan na naman siya, may mangyayaring gulo o meron siyang iintrigahin o may makakagalit siya. May enjoy mo talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang pagtutok po ninyo, mga kapuso, ang dahilan kung bakit #1 network pa rin sa bansa ang GMA Network. Suportado yan ng datos na nagsasabing umabot po sa mahigit 60 milyon ang nanonood sa GMA o nanood sa GMA noong taong 2025. Aba, hindi lang doble pero triple pa ang pasasalamat po namin dahil sumubaybay kayo sa iba-iba naming programa sa TV, radyo online at iba pang platform. Nakatutok si Mark Salazar.
Malaking milestone para sa GMA Network ang taong 2025 dahil ipinagdiwang din ang ika-75 taong anibersaryo ng Kapuso Network. 75 taong pagbibigay ng malinaw, patas at mapagkakatiwalaang balita, mapangmulat na mga dokumentaryo at iba't ibang programang nagbibigay ng ngiti at saya sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. At nito ngang 2025, napagtibay ng GMA ang pagiging number 1 matapos makapagtala ng 86.2% net reach mula January hanggang December 2025. Batay sa datos ng Nielsen Television Audience Measurement, katumbas yan ng 62 million viewers. Kung isasama pa ang GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, suma total na 63 million viewers ang naabot ng GMA Network. Dinomina rin ng Kapuso Programs ang top 30 most watched list sa bansa base sa aggregate ratings. Pinangunahan ng award-winning magazine show ng GMA Public Affairs na Kapuso Mo Jessica Soho ang 27 programa mula sa GMA. Sinundan niya ng primetime newscast ng GMA Integrated News na 24 oras. Pasok din sa top 30 ang 24 oras weekend. Pati ang mga dati at kasalukuyang GMA Prime shows tulad ng Encantadia Chronicles, Sangre, Sanggang Dikit for Real at iba pa. Pero mga kapuso, hindi nyo lang kami sinuportahan sa telebisyon, kundi pati rin online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sa loob ng halos 2 taon. Sa entertainment and media category, base sa datos ng Tubular Labs noong 2025. Suma total, 74.4 billion video views ang nakuha ng GMA across all platforms as of December 31, 2025. Naman ng gunman matapos barilin ng pulis habang tumatakas. Marami rin na nakaantabay sa mga pinakasariwang balita. Bukod sa pinaka-komprehensibong midterm elections coverage, nanguna rin ang GMA Integrated News pagdating sa video viewership and engagement. Ayon sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, umabot sa 18.5 billion ang kabuoang video views sa Facebook, TikTok at YouTube. Ang Encantadia Chronicles, Sangre, itinanghal pang most watched na GMA Network content sa YouTube, Facebook at TikTok na may mahigit 5 billion views simula nang umere ito noong June 2025. Pati sa radyo, nangunguna ang GMA, nakapagtala ng kabuang 44.5% audience share ang Super Radio DZBB batay sa AGB Nielsen data sa buong 2025. 47.6% audience share naman ang naitala ng Barangay LS 97.1 Forever. Sa labas ng Metro Manila, numero 1 rin sa mga tagapakinig ang GMA radio stations. Ilan lang yan sa mga nakamit na tagumpay ng GMA Network noong 2025 dahil sa inyo mga kapuso. Kaya ngayong 2026, layunin ng GMA Network na maghatid ng bago at malikhaing contents na patuloy na magbibigay kaalaman, inspirasyon at aliw sa mga manonood sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.